Dear Kuya Poy, ako po si Leona, 36 years old mula dito sa San Juan City. Currently, single po ako for 5 years na. May stable na trabaho at naka-work from home ang setup. Ang totoo po niyan, independent akong tao. Sa katunayan nga, Kuya Poy, ay may naipundar na rin akong sarili kong bahay. Ang sabi ng mga kakilala ko, maganda naman daw ako. Achiever din noong nag-aaral pa. Meron din namang sense of humor at marunong makisama. Nagkaroon po ako ng 3 relationships. Nung una, Kuya Poy, ay tumagal ito ng halos 7 years. Kaedad ko lamang siya. Nagkaanak nga lang siya sa iba, pero pinatawad ko pa rin. Umabot nga po sa punto na napagod ako kasi ako na rin halos ang bumubuhay sa lalaking yun. At sobrang hirap na ring buuin yung tiwala na nasira ng dahil sa nagawa niya. Kaya naman, ang ending, tinapos ko na. Yung pangalawa ko naman na nakarelasyon, Kuya Poy, ay tumagal ng almost 4 years. Mas matanda siya ng 2 taon sa akin at katrabaho ko rin sa BPO industry. Nung mag-work from home na ako, ay lumipat din siya ng company. Pagkatapos, doon na siya gumawa ng kalokohan sa relasyon namin. In short, nung umiba siya ng kumpanya, umiba na rin siya ng binibigyan ng atensyon. Nag-cheat na ng tuluyan. Yung pangatlo naman, more than 1 year ang tinagal namin. Mas bata siya sa akin ng 10 years. Nagkahiwalay kami dahil pandemic noon. Hindi ko kinaya ang long-distance relationship na setup. At that time, I had 3 jobs. Kaya halos wala rin talaga akong panahon kahit para sa sarili ko. Kaya nag-suffer din talaga ang aming relasyon. Sa ngayon, may mga nagkakagusto pero puro paasa o palipad hangin lang. Yung iba naman, hindi sa nang mamaliit, Kuya Poy, pero parang mauuwi lang ulit ako sa sitwasyon na nangyari doon sa unang boyfriend ko na para bang ako pa ang bubuhay sa kanila. Kaya, para sa akin, wag na lang. Tinry ko rin naman ang dating apps pero na-trauma ako nang dahil sa isang foreigner na nakausap ko na 2 weeks pa lamang ay malalaswa na agad ang mga sinasabi. At dahil nga dito ay hindi na ako komportable na magpatuloy pa. Ang problema ngayon, Kuya Poy, feeling ko na pag-iiwanan na ako at baka wala na akong pag-asa na makapag-asawa. Kaya ang tanong ko, ano kayang maibibigay ninyong payo sa pinagdaraanan ko ngayon? Sorry po kung masyadong straightforward ako at hindi na talaga ako nagpaligoy-ligoy pa. Baka nga kasi wala nang lalaki na matira, na matino para sa akin. Nagkakaedad na rin po ako. If ever man na mabasa ninyo ito, Kuya Poy, hoping ako na mabigyang linaw ang hindi ko masabing problema o baka naman feeling ko ay meron ding kakulangan pa ako sa aking sarili. Hanggang dito na lamang. Lubos na gumagalang, Leona. Napakinggan po natin ang kwento ni Leona na hindi naman po sarado ang kanyang puso sa pakikipagrelasyon sa ngayon. Nga lang, nagkaroon nga po siya ng mahaba naman yung kanyang mga nakarelasyon at seryoso. Yun lang, nagkaroon ng problema at hindi nag-work. Pero ngayon, ang worry nga nitong si Leona ay nagkakaedad na rin daw siya. 36 years old na kasi ang ating letter sender. Pero ito, Leona, walang problema sa pagputol o sa pagtigil nga sa mga relasyon mo noon na hindi naman talaga para sa'yo. Ayaw mong magkaroon ng karelasyon na palaasa o nakasandal lang sa'yo? Fine.
okay yun. Ha? Ayaw mo doon sa cheater? Obviously, very good ka ron. Okay din yun. May naging pagkukulang ka naman doon sa huli mong nakarelasyon na nawalan ka sa kanya ng time dahil sa pagsasabay mo ng 3 trabaho. Ha? Syempre, okay na rin yun basta may natutunan ka na. Na kailangan may time management din, ano? Pero ang wag na wag mong gagawin at magkakaproblema ka, Leona, ay yung magpa-pressure ka doon sa edad mo na pipiliin mo na lang ang kahit sino. Wag ka lang ma-zero sa karelasyon. O yung wag ka lang maubusan kahit sino na lang dyan. Wag naman, nabababa doon. Know your worth, Leona. Okay, please? Know your worth. Huwag mong mamadaliin ang pakikipagrelasyon kung dahil sa feeling mo ay nagkakaedad ka na, tumatanda ka na. Dapat pa rin isaalang-alang mo yung kalidad ng tao na makakasama mo. Yung para sa'yo. Ipagdasal mo. Kung hindi mo siya mahanap online, hindi mo siya mahanap in person, ipagdasal mo. Ibibigay yan sa'yo. At kung hindi man makakita ka ng tao na makakarelasyon mo, I'm sure meron pa rin na silbi ka sa mundong ito. Okay? Basta wag mong ibababa ang self-worth mo. Okay? Dahil kapag binaba mo yan, it's a virtue, ano? Kapag yan, wala na. Wala nang halaga ang sarili mo. Kapag binawasan mo yung self-worth mo, as in zero, huwag darating sa ganun. Nang dahil lang sa pagmamadali mo at feeling mo ay wala nang nakalaan para sa'yo. Kumalma ka lang dyan at hanapin ng kalmado rin yung totoo na magmamahal sa'yo. At dyan na nga po natin tatapusin ang ating Dear Kuya Poy. Mga kapatid, dito tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mag-subscribe at mag-follow na sa social media accounts at True Network PH sa FB, Instagram, X na dating Twitter, YouTube, TikTok, and podcast.